So kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas ay kailangan din po managot. Pagpapanagot sa mga lumabag sa batas sa kilos protesta sa EDSA, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Selective justice, itinanggi ng palasyo. Again, sir, we have identified that majority of the participants are from the INC, and yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito. Harapan ng mga pulis at rallyista sa kilos protesta na balot ng tensyon. 3 pulis sugatan habang ilang rallyista arestado. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan magdidiin umano kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Panggigipit kay Senator Rodante Marcoleta, pinabulaanan. We're very prepared. Handa na tayo. In fact, today will be the physical inspection, and then we'll continue to improve as we go. Senado, handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. First come first serve policy sa mga bisita ipatutupad. So historic high ito, pinakamataas ito sa kasaysayan ng Metro Manila. Dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila, aprobado na ayon sa Department of Labor and Employment. Paunang 60 pesos kada araw matatanggap na simula Hulyo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Itinaas ng Philippine National Police sa full alert status ang puwersa nito sa buong bansa kasunod ng emergency rally ng isang religious group ngayong araw. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa ngayon sa EDSA People Power Monument at kahabaan ng White Plains sa Quezon City simula pa kaninang umaga. Ito ang balita ni Lea Ilagan Live. Lea, may mga pakikipag-usap na ba ang PNP sa organizers ng rally at kung may impormasyon na ba sila kung hanggang kailan mananatili ang mga ito sa EDSA? Magandang hapon sa iyo, Aga. Kaninang umaga pa sinasabi ng tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Colonel Allen Reyco na nakikipag-usap na nga itong pamunuan ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Anthony Abirin dyan sa organizer nitong isang religious group na nagsasagawa nga ng protesta dyan sa People Power Monument at dyan sa White Plains. Kaugnay dito sa isinasagawa nilang protesta, ito upang isagawa ito ng maayos, payapa at yung hindi sana nakakaapekto lalo na sa mga motorista. At doon naman sa tanong mo kung hanggang anong oras sila papayagan na magsagawa ng protesta dyan, yan ang sinabi ng PNP ay iginagalang nila ang karapatan ng bawat isang Pilipino na magkaroon o magsagawa ng peaceful assembly. Kaya sabi ng PNP kanina ay papakiusapan nila itong grupo na ito na mag-self-disperse o tapusin na ng payapa yung kanilang programa. Nasa proseso na ng pagtukoy ang Philippine National Police kung sino-sino ang mga nasa likod ng rally sa EDSA. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief, Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan na nila ito upang maisama sa mga posibleng managot. Sinabi ni Colonel Co na walang permit ang religious group na nagsagawa ng protesta sa White Plains at People Power Monument simula kaninang umaga. Again, sir, we have identified that majority of the participants are from the INC, and yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung
or kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito. Itinanggi rin ni Colonel Ko na nasorpresa at hindi handa ang PNP sa biglaang pagkilos ng grupo. We were apprised of the medyo hindi lang yung napakaaga nating nalaman, but we were apprised of their plans. Ididepensa rin ni Ko ang PNP sa sinasabing malamyang pagtugon ng pulisya sa protesta kumpara sa mga militanteng nagsasagawa ng pagkilos. Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihing malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully. Nagawa ng protesters na harangan ng EDSA kanina na nagdulot ng grabing traffic at pagkaantala ng maraming motorista. Sa pagnanais naman ng mga pulis na pigilan ito, nagkaroon ng komusyon at nagkatulakan hanggang sa suntukan. 3 sa hanay ng PNP ang nasaktan, habang 3 rin sa mga protesters ang naaresto. Ang isa pong naaresto natin ay driver ng bus, kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang pulisuma natin. Hindi man nasagasaan na nabangga, nauntog. At meron po namang 2 pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan. Sa gitna ng kaguluhan, itinaas ng PNP sa full alert status ang kanilang pag-alerto sa buong bansa. Layo nito ang mas masusing pagbabantay hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga vital installation ng bansa upang hindi malusutan ng ilang grupo na nais na manamantala. Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan, at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagalang ang karapatan ng bawat isa po sa atin. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nagsagawa ng real-time monitoring sa PNP Command Center sa nangyayari sa EDSA. Ito'y upang agad na makapagbigay ng utos sa commander sa ground. Sinasabing umabot sa mahigit 12,000 ang lumahok sa pagtitipon, habang nasa mahigit na 6,000 naman ang nakakalat na pulis. Bili ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa PNP, ipatupad ang maximum tolerance. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikiisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas sa pagpapahayag nila ng saloobin. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumagabi ay nadadagdagan nga at hindi napapawasan itong mga lumalahok dyan sa kilos protesta sa May People Power Monument dyan sa EDSA at sa White Plains. Mula sa 10,000 kaninang umaga na naging mahigit 12,000 kaninang alas 2 ng hapon. Ngayong alas 5 ng hapon ay umabot na ito sa 14,500. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tiniyak ng Department of Justice ang kanilang kahandaan sa pagbabantay sa nagaganap ngayong kilos protesta sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Frederick Bida, bukod sa nakakalat na mga tauhan ng iba't ibang law enforcement agencies, nakahanda rin ang mga prosecutor sakaling magkaroon ng paglabag sa batas at agad maisailalim sa inquest proceedings ang mga ito o ang mga maaaresto. Binigyang diin ng kalihim na ang mandato ng kagawaran ay gabayan ang publiko sa pamamagitan ng tamang impormasyon at huwag nang makadagdag pa sa kaguluhan. The DOJ will always be handa and ready, 'di ba? We have our mandate, 'di ba? Pag meron nag-violate ng batas, nandiyan ang law enforcement agencies natin, nandiyan ang mga piskal natin para gampanan yung tungkulin natin. Naglabas ng reaksyon si Vice President Sara Duterte sa nangyayaring kilos protesta ngayon sa Metro Manila. Ayon sa Vice Presidente, ang nangyayari ay refleksyon ng kung anong klase ng pamamahala mayroon ngayon ang administrasyon. Ito ang balita ni JP Nunez.
Hindi na usaping politikal ang nangyayari ngayon. Ito ang pananaw ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagtitipon ng isang religious group sa EDSA. Sa inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na ang isinasagawang kilos protesta ay sumasalamin sa matagal na niyang pananaw kaugnay ng anyay mahinang pamamahala at kabiguang kilalanin at tugunan ang mga problema ng bansa. Ayon kay VP Sara, sa kabila ng nararanasang hirap ng mga Pilipino dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, maging ang kawalan ng maayos na trabaho, tila hindi pa rin ito nararamdaman ng Pangulo. Dagdag pa nito na sa halip na harapin ay mas pinipili ng administrasyon na patahimikin ang mga naglalantad ng mga hamong kinakaharap ng bansa sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Tila ginagamit din umano nito ang justice system upang maipakulong ang mga individual na naglalakas loob tumuligsa at batikusin ang umano'y korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang, pati na rin ang mga kumukwestiyon sa kakayahan ng administrasyon o ng Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang mga naturang aksyon ay nagdudulot ng pangamba sa totoong estado ng malayang pagpapahayag, demokratikong pananagutan at ang lumiliit na espasyo para sa lehitimong hindi pagsang-ayon sa politika. Ipinunto na rin niya na ang mga kabiguan ng Pangulo na mamuno ay nagbunga ng lalong mapang-aping political environment. Sa huli, sinabi ni VP Sara na ang gobyernong tinatapatan ng pananakot ang mga kritisismo ay maituturing na kabigo ang protektahan ang demokrasyang sinumpaan nitong poprotektahan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang ginawang pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee noon sa ilalim ng pamumuno ni Senator Panfilo Lacson. Anya, tila lumalala na ang kawalan ng katarungan sa bansa dahil sa mga nangyayaring pagkontrol sa mga pagdinig. Ito ang balita ni Jed Neresina. Naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas, imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. Nagamit ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang naging pagtingin ni Senator Alan Peter Cayetano ng pamunuan ni Senator Panfilo Lacson ang makapangyarihang komite. Ayon kay Senator Cayetano, ang Blue Ribbon Committee na tradisyonal na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno ay tila naging kasangkapan upang baluktutin ng batas at pagtakpan ng katotohanan sa halip na ilantad ito. Punto ng senador, mula nang makuha ni Senator Lacson ang chairmanship nito kay Senator Rodante Marcoleta, unti-unti umanong naging malinaw ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang umano'y kontrolin ang direksyon ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC or sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun. Taliwas din ang paniniwala ni Senator Cayetano sa naunang pahayag ni Senator Lacson na walang mastermind sa kabila ng malawakang anomalya. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption tapos walang mastermind. Binatikos din niya ang komite sa tila pagiging abogado o tagapagsalita para sa mga opisyal ng pamahalaan na idinawit sa korupsyon sa halip na usigin ang mga ito. Samantala, inilarawan din ng senador na lumalala na ang kawalan ng katarungan sa bansa dahil umano ang mga sangkot sa korupsyon ay mas nagiging mapangahas habang ginagamit naman ng pamahalaan ang mga institusyon ng batas upang itago ang mga katiwaliang ito. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit?
Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. So ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So kung pakonti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. Binigyang din ni Senator Cayetano na marami umanong ginawang attack dogs upang pagtakpan ang mga tunay na nasa likod ng nangyaring malawakang korupsyon sa pamahalaan. Bukod pa aniya ang umano'y pananadya sa pagsasampa ng non-bailable cases upang ikulong, suspindihin at unti-unting bawasan ang mga miyembro ng Senado, lalo na ngayong papalapit na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Marcoleta, naniniwala namang ginigipit siya para hindi umano mapanagot si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa mga akusasyong sangkot ito sa flood control project scandal. Ayon kay Senator Marcoleta, tila nagiging selective ang pagkakaso dahil sa kawalan umano ng pag-uusig sa mga tunay na may sala sa nangyaring malawakang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Binatikos din niya ang aniyay umiiral na pattern kung saan tinatarget umano ang mga tinawag niyang nagnanais maglabas ng katotohanan sa halip ang mga tunay na sangkot sa anomalya. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Samantala agad na tinulugsa ni Senator Panfilo Ping Lacson ang naging pahayag ng kapwa niya senador. Ayon kay Senator Lacson, panahon na naman ng gaslighting dahil sa bintang ni Senator Marcoleta na may kaugnayan ang nakaambang pag-aresto sa kanya at ang kasong plunder sa impeachment trial ni VP Duterte. Bukod dito, ipinaliwanag din ng senador na hypothetical statement lamang ang nabanggit niya noon hinggil sa bilang ng kapwa niya mambabatas na posibleng maaresto na maaari ring makaapekto sa botohan sa nasabing trial. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maximum tolerance sa nagaganap na protesta sa EDSA. Ayon sa palasyo, dapat managot sakaling may lumabag sa batas sa nangyaring rally. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang posisyon ng Malacanang sa nangyaring surprise rally sa EDSA at kumusta ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng palasyo? Yes, Monica, hindi pipigilan ng Malacanang ang mga nagsasagawa ng kilos protesta sa EDSA. Ngunit ang tanging pakiusap lamang nila sa mga ito ay sumunod sa batas. Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ni Pangulong Marcos ang maximum tolerance. Ngunit hindi rin dapat palagpasin at panagutin ang mga lumabag sa batas. So kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas,
ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas ay kailangan din po managot. Dalawang events ng Pangulo ang kinansela ngayong araw para tutukan ang sitwasyon sa EDSA. Ayon kay Jose Castro, batid ni Pangulong Marcos ang maaaring maging epekto ng rally sa taong bayan, lalo na't naharangan ang malaking bahagi ng EDSA White Plains dahil sa dagsa ng tao na nagprotesta. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage. Naapektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho o pumunta ng mabilisan sa ospital. Binigyan din pa ng palasyo hindi sagot ang rally para maabsuelto si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang kakaharaping kaso. Anya walang kapangyarihan si Pangulong Marcos sa ginagawang aksyon ng Office of the Ombudsman. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo. Dagdag pa ni Jose Castro, dapat maniwala na lang ang senador sa justice system kung may kakaharapin mang kaso. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Muli ring itinanggi ng palasyo na may selective justice na pinaiiral ang administrasyon. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, nauna pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Ayon sa palasyo, hindi nila nakikita na isang banta ang kilos protesta na ito. Sa ngayon, napapansin natin dito sa ang ginagawang paghigpit ng seguridad dito sa paligid ng Malacanang. Sarado ang dalawang gates papasok ng Malacanang. Ito yung Arlegui at Solano gates. Isang gate lamang ang bukas dito sa JP Laurel para sa papasok ng Malacanang Complex. Samantala, inanunsyo ni PCO Secretary Dave Gomez na tuloy ang biyahe ni Pangulong Marcos bukas papuntang Canada para sa official visit. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok. Samantala, patuloy na makikipagtulungan ng Department of Justice o DOJ sa Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamo laban kay Senator Joel Villanueva. Ayon sa kagawaran, handa silang magsumite ng mga karagdagang dokumento kung kakailanganin. Ito ang balita ni Dante Amento. At the end of the day, we want people accountable. Diba? We want those who have done this republic wrong to make them accountable. Nanindigan ang Department of Justice o DOJ na papanagutin ang mga nagkasala na personalidad. Binigyang diin ni Secretary Frederick Vida ang kanilang layunin na matiyak ang pagpapanagot ng mga opisyal na nagkasala sa bayan. Ayon sa kalihim, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman upang ayusin at gawing sapat ang mga dokumento at ebidensya kung kinakailangan sa mga kasong kasalukuyang dinidinig. Kabilang narito ang reklamong malversation of public funds,
laban kay Senator Joel Villanueva. Well, we need to defer to the Office of the Ombudsman. Kasi at the end of the day, it's the control of the Ombudsman, and we respect yung kanilang evaluation of the pieces of evidence related to them by the DOJ. Again, we will work together. Sa usapin ng ebidensya laban kay Villanueva, sinabi ng DOJ na kung hindi pa sapat ang mga kasalukuyang dokumento, sisikapin nilang gawin itong satisfactory dahil ang mahalaga ay magkaroon ng accountability. Sinabi kahapon ni Ombudsman Crispin Rimulya na hindi nila inadapt ang findings ng DOJ kaugnay ng reklamo kay Villanueva dahil nakukulangan anya sila rito. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Secretary Vida na kailangang irespeto ang jurisdiksyon ng Ombudsman dahil sila ang may kontrol sa pagtitimbang ng mga ebidensyang isinumite ng DOJ. Samantala, tungkol naman sa posibilidad na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, ipinaliwanag ng DOJ na may kapangyarihan ang Ombudsman na gawin ito. Secretary Bunuan technically has no case with the DOJ. It's all with the Office of the Ombudsman. No, everything is weighed. No, everything will be weighed depending on the perspective of the Office of the Ombudsman. Hindi naman nagkomentaryo ang kalihim tungkol sa isyu ng restitution o pagbabalik ng pera o anumang nakuha ni Bunuan mula sa pamahalaan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ngayong araw ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate Plenary Hall at iba pang designated areas sa gagamitin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Kaugnay nito, sinabi ng senador na handa na ang mataas sa kapulungan ng Kongreso na pasimulaan ang paglilitis. Ito ang balita ni Jed Neresina. We're very prepared. Handa na tayo. In fact, today will be the physical inspection. And then we'll continue to improve as we go. Isa-isang ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga kwarto sa Senado na gagamitin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes, July 6. Kabilang sa pinasok na SP Gatchalian ang Senate Plenary Hall at iba pang designated areas na gagamitin para sa nasabing paglilitis. Base sa kanyang nakita, kumpiyansa ang Senate leader na handang-handa na ang Senado sa makasaysayang trial na ito. Aniya, bagamat limitado ang espasyo ng Senado, nakahanda na ang mga gagamiting lugar o kwarto para sa House Prosecution Panel at Defense Team ng pangalawang Pangulo. Okay naman, on track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand will come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area. Bukod dito, dahil bubuksan sa publiko ang paglilitis, magpapatupad ang Senado ng first come first serve policy kung saan nasa 150 bisita lamang ang papayagang makapasok kada araw. Meron tayong visitor management system, so doon sila magre-register. Pero not all can be accommodated. Not all can be accommodated. First come first serve. Batay sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court, isasagawa ang paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules alas 2 ng hapon hanggang bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, 2026. Subalit pagkatapos ng SONA, idaraos na ang mga hearing tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes alas 3 ng hapon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, handa na rin ang House Prosecution Team na isumiti ang kanilang komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Bukod dito, maghahain din ito sa korte ng listahan ng mga testigong ipipresenta sa unang araw ng paglilitis sa July 6. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Well, mas malamang po ay magbibigay ho ng mga ilang mga dagdag or clarification, or kung may mga kailangan pa ho nga idagdag na mamungkahi, babanggitin po ito doon sa formal comment ng prosecution panel. Antayin na lang po natin siguro yung pong comment itself, no? Hopefully within this week maifile po ito. Kinumpirma ng House Prosecution Team na nakatanggap na sila ng kopya ng pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Ang pre-trial order ay magsisilbing blueprint ng isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte simula sa July 6, 2026. Malaking bagay yon para malinaw sa korte kung anong mga bagay ang napagkasundaan ng mga partido, kung ano ang mga exhibits na namarkahan at mga testigo. Kabilang sa nakasaad sa pre-trial order ang pagkakasunod-sunod ng presentation ng articles of impeachment. Unang tatalakayin ng article na umani ginawang matinding pagbubanta ni VP Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sunod ang umani maling paggamit ng confidential funds. Pangatlo ang umani panunuhol at huli ang hindi maipaliwanag na kayamanan. Nakasaad din sa pre-trial order ang 57 testigong ipepresenta ng prosekusyon kabilang si Ramil Madriaga, dating Senador Antonio Trillanes IV, former overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang at ang nagngangalang Mary Grace Piatos. Ang kapo naman ni VP Sara, mayroong hindi bababa sa 45 testigo kabilang na sina Madriaga, dating Executive Secretary Lucas Bersamin o kinatawan nito at Ombudsman Crispin Remulla o kinatawan din nito. 17 naman ang common witnesses ng prosecution at defense teams. Maging ang bilang ng trial date sa bawat article, nakadetalye rin kung saan ang confidential funds misuse ay may 31 trial dates o pinakamahabang period at ang article na panunuhol naman may pinakamaikli na may 8 trial dates. At tingin ko naman po, kung yan po yung pasya ng Senate Impeachment Court, we will comply with the length of time that are given to us. Pero syempre, ultimately, we will still wait for the submission of the final comment of the prosecution panel on these particular matters. Ayon pa kay House Prosecution Panel Member Representative Ridon, handa na silang isumite ang komento para sa pre-trial order. Gayun din ang bukod na submission ng listahan ng mga testigong ipepresenta nila sa July 6, ang unang araw ng paglilitis. Unang isa sa ilalim sa pagtatanong ang mga testigo at ebidensya sa matinding pagbabantang ginawa ng pangalawang Pangulo. Pangungunahan ito ng House Prosecutor in Charge sa article na grave threats na si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Handa po tayo at gagalangin natin ang proseso. Kasabay nito na nawagan din sa publiko ang mambabatas na igalang ang proseso ng impeachment trial. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahangalagahan. Inihain ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lebiste ang House Resolution number 1169 para hikayatin ang Kamara na ituloy ang investigasyon laban sa katiwalian sa flood control project ng pamahalaan. Ayon sa mambabatas, hindi siya kontento sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa issue. Timely na simulan muli ang flood control investigations. Nag-close na ang Independent Commission for Infrastructure noong March 31. At mula na sa ating mga kababayan, hindi sapat ang nagiging resulta nito at ito ang naging dahilan kung bakit patuloy ang mga kilusan ng ating mga kababayan. Subalit ayon sa isang kapwa kongresista, mas mainam na isang independent body ang magsagawa nito. And we had seen it at the level po of the DOJ and at the level po of the Ombudsman. Whether kaalyado ng Pangulo o hindi, meron pong mga paglilitis, meron pong mga pagdinig na nangyayari. So I think it is the best judgment of the House to leave it to the Ombudsman, to an independent body, to prosecute congressmen or senators that are involved in a flood control scandal. Ipinaliwanag ng Office of the Ombudsman kung bakit nais nilang ilagay sa Witness Protection Program si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan para sa investigasyon ng flood control scandal. Dumipensa rin ang anti-graft body
na hindi pa mumulitika ang napipintong pagsasampa ng kaso laban naman kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ang balita ni Evan Alvarez Live. Evan, paano ba naisama sa listahan ng state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan? Aga ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, noong nakaraang 3 linggo ay nakatanggap sila ng sulat mula sa kampo ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at nagpahayag ito ng kanyang kahandaan na isiwalat yung kanyang mga nalalaman sa umano'y illegal na budgetary insertions sa kanyang dating tanggapan para sa Ombudsman. Ito ang sagot para madiin si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y pagiging master plunderer. Palakas ng palakas umano ang mga inihahandang kaso ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kabilang ang tinatawag nilang grandest case na conspiracy to defraud the National Treasury. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sa pamamagitan ng mga testimonya na ibabahagi ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, malalaman ang mismong kalakaran sa mga nangyaring katiwalian sa DPWH. Sa katunayan umano, matapos lamang makasuhan ng plunder at 2 counts ng graft sa Sandigan Bayan, saka lamang naging cooperative si Bonoan sa kanila. Ito umano ang makapagbibigay ng mga testimonya patungkol sa nangyaring pagkalikot ng nakaraang House leadership sa pondo ng DPWH. Paglilinaw ng anti-graft body, ang pagiging state witness ay hindi proteksyon sa mga may sala kundi paraan upang makuha ang mga testimonyang makakapagpatibay sa mga aligasyon laban kay Romualdez. We are trying to exact accountability on one of the biggest heists on our budget. We would rather go for the bigger case than have him rot in jail for how many years? Dahil meron talaga siyang maibubuga. Dahil he was in the room. Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. Sa ngayon ay nasa early stages pa lamang ng preliminary investigation ang mga reklamo laban sa dating House Speaker dahil balak pa itong dagdagan ng supplemental documents o mga karagdagang ebidensya ng Ombudsman. Samantala, bunsod ng mga kasalukuyang nakasampang kaso laban kay Bonoan, nasa Sandigan Bayan na ang desisyon kung papayagan ng maging state witness ang kalihim. Dumepensa rin si Clavano sa aligasyon sa nangyayaring rally ngayon dahil sa napipinto nilang pagsasampa ng kasong plunder at bribery laban kay Senator Rodante Marcoleta. Anya, hindi ito bahagi ng pamumulitika o anumang klase ng panggigipit dahil iba't ibang klase umano ng kaso ang kanilang inihahain sa korte at hindi lamang tinatarget ang iisang senador. Mismong si Senator Marcoleta na rin umano ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa 3 private individuals at hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statements of Contribution and Expenditures o SOSE. And once the evidence is there, and in this case the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here, no? So that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po. Pagdilinaw nito, hindi pa pirmado ang resolusyon, ngunit ang pinakahuling update ay malapit na itong matapos at inihahanda ng maisampa sa korte. Pinabulaanan rin ito ang kumakalat na fake news na may arrest warrant na laban sa senador dahil ang korte lamang ang may kapangyarihang maglabas nito. Ngunit batay sa timeline na inilabas ni Ombudsman Crispin Remulla kahapon, maaaring bago matapos ang linggong ito ay isasampa na sa Sandigan Bayan ang mga kaso. Nilinaw rin ang tanggapan na ginagawa lamang nila ang kanilang mandato bilang isang independent body. Siguro gusto ko lang i-repeat na kung ang pinaglalaban po ng ating mga kapatid sa INC na nagrarally ngayon ay accountability at transparency, yun ho din talaga ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. And I think it will show through our actions na wala talaga tayong pinipili dito. Evidence is there and we will always follow the evidence no matter what.
Aga, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi nakakausap ni Ombudsman Crispin Remulla ang Pangulo at hindi tumatanggap ng mga direktiba mula rito bilang ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body. Ayon din kay Clavano, batid ni Ombudsman Remulla ang mga nangyayaring kilos protesta ngayon at tanggap umano nito na ito ay parte ito ng kanyang trabaho na papanagutin ang mga nagkakasala sa batas. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo na nasa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. Walang pahayag na anuman ang Iran kaugnay ng inianunsyong pulong ni United States President Donald Trump sa Doha, Qatar. Nauna nang sinabi ng Iran na hindi sila makikipag-usap sa Amerika maliban sa nakasaad sa nauna nang nilagdaang Memorandum of Agreement. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Usapang denuklearization ng Iran ang tatalakayin sa pagpupulong sa Doha, Qatar ayon mismo kay United States President Donald Trump. Subalit sa kanyang pahayag, tila hindi ito seryoso na may patutunguhan ang pag-uusap. Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. Sa pahayag ni White House spokesperson Caroline Leavitt, sina Middle East envoy Steve Witkoff at ang presidential advisor na si Jared Kushner ang haharap sa pagpupulong. Just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks. Walang pahayag o anumang kumpirmasyon ng Iran kung magpapadala sila ng kinatawan sa nasabing pagpupulong, subalit naninindigan ng Iran na makikipag-usap lamang sila kung ano ang nauna nang napagkasunduan sa Memorandum of Agreement. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Iran President Masoud Pezeshkian na dapat iwasan ng Amerika ang mga pagbabanta nito kung talagang sinsero itong makipagkasundo. Sinabi rin nito na determinado silang tuparin ang kanilang commitment sa kasunduan kung susunod din ang Amerika. Hindi aniya uubra sa kanila ang mga walang basihang paratang, kundi ang kanilang desisyon ay magmumula sa maingat na pagpaplano at hindi sila kailanman natatakot sa anumang pagbabanta. Binatikos naman ni Iran political analyst at Professor Syed Mohammad Marandi ang pahayag ni Trump na Iran umano ang humiling ng nasabing pag-uusap sa Doha. Aniya, hindi ang Iran kundi si Trump mismo ang may gusto ng nasabing pag-uusap. Pero naniniwala siyang hindi magpapadala ng tauhan ang Iran. Maingay ang US leader sa pagsasabing pumayag na ang Iran na makipagkasundo patungkol sa nuclear deposits nito at hindi ito kailanman magde-develop ng armas nuklear. Iginiit din nito na pumayag ang Iran na inspeksyonin ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang nuclear sites ng Iran upang makasiguro. Ang inspeksyon na ito ay mariing itinanggi ng Iran. Gayunman kasama sa MOU ang patungkol sa nuclear program ng Iran ayon mismo kay Foreign Minister Syed Abbas Araghchi dahil kailangan nila ito para sa pagkakaroon ng enerhiya. Ngunit kung patungkol sa development, ito ay isa pang punto na kailangan pa ng masusing pag-uusap ayon sa kanya. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tone-toneladang semento ang pinaagos ng Israel Defense Forces sa mahabang tunnel na naging kuta ng mga militanteng Hamas sa Gaza. Ang nasabing hakbang ay upang permanenteng maisara ang lagusan at hindi na magamit pa sa karahasan, lalo na sa pananakot sa mga komunidad. Ito ang balita ni Raven Campos.
Sinelyuhan na ng Israel Defense Forces o IDF ang underground tunnel na may 16 na kilometro ang haba sa ilalim ng mga bahay ng sibilyan sa Deir al-Bala sa Gaza. Ang lugar ay mayroong 80 living quarters na nagsilbing taguan ng mga teroristang Hamas at bilang control center ng mga ito. 30,000 cubic meters ng semento ang pinadaloy sa loob ng tunnel upang permanente na itong maisara. Sa nasabing tunnel umano itinago ng Hamas ng mahigit 10 taon ang mga labi ng 2 tinyenteng sina Oron Shaul at Hadar Goldin. Mga sundalo ng IDF na na-hostage noong 2014 nang atakihin ng Hamas ang kanilang unit sa Rafah kahit may ceasefire. Ang mga umatake ay dumaan umano sa nasabing tunnel. Hinihinalang 2014 pa nasawi ang dalawa, ngunit ginamit na pang-blackmail ang kanilang mga labi. Enero ng 2025 nakita ang labi ni Shaul sa Gaza Strip at nabawi ng Israel. Nobyembre naman ang isauli ng Hamas ang labi ni Goldin bilang bahagi ng Gaza Peace Plan. Batay sa mapping ng IDF, ilang mahahalagang establishmento ang nasa ibabaw ng tunnel na malapit sa Philadelphia Corridor. May residential area, mga moske, kindergarten, mga clinic, isa pang eskwelahan at isang klinika ng United Nations. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. Sa nakalipas na mga linggo, tinangkapan ng Hamas na i-restore ang nasabing tunnel na labag sa umiiral na ceasefire. Sa pinakahuling operasyon, 3 target sa nasabing instruktura ang pinasabog ng IDF upang tuluyang madismantel ang mga terorista. עם כל כלי הנשק, עם כל ההיערכות שלהם באותו מקום. אני חשבתי שזה יהיה אסון, אבל כן חשבתי שנוכל לחלץ את כולם, ועשינו את זה בסופו של דבר בדרך המוכרת לכם. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadiskubre ng Iraqi authorities ang milyong halaga ng dolyar sa kisame ng isang warehouse na pag-aari ng isang politiko. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya laban sa malawakang korupsyon ng Iraqi government. Aabot sa 47 politiko, kabilang ang 12 kasalukuyang mambabatas ang naaresto kaugnay ng operasyon. Sa inilabas na video ng Iraqi Justice Department, ilang silid ang ni-raid at sinira ang mga dingding at kisame kung saan natuklasan ang mga nakatagong US dollars. Ang nasabing warehouse ay pinaniniwalaan na ginagamit na taguan ng mga dolyar na ibinabiyahe ng palihim pagsapit ng gabi. Nagsasagawa ng 3D mapping ang Israel rescuers sa mga debris ng gumuhong gusali sa Laguardia, Venezuela. Gamit ang AI drones, nais ng mga ito na matunton ang posible pang survivor ng magnitude 7.1 at 7.5 na lindol kamakailan. Magkatuwang kumpanyang Extend ng Israel at Topos ng Mexico para sa 3D mapping project na ito. May kakayahan ng mga drone na ma-detect kung may buhay pa sa ilalim ng guho sa pamamagitan ng thermal sensors at infrared technology. Batay sa pinakahuling tala ng National Assembly ng Venezuela, umabot na sa mahigit 1,700 ang kumpirmadong nasawi at inaasahang madaragdagan pa dahil sa tindi ng pinsala. Hindi nababahala si Russian President Vladimir Putin sa pagsasanib-puwersa ng mga bansa sa kanluran at Europa sa pagkampi sa Ukraine. Mismong si Ukraine President Volodymyr Zelensky ang nagkumpirma na hindi titigil ang Russia hanggat hindi nito nasasakop ng tuluyan ang Donbas region. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Nagtakda ng panibagong deadline si Russian President Vladimir Putin upang tuluyang makubkob ang Donbas region sa Ukraine at ito ay sa December 31. Isa itong dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang agresyon ng Russia sa Ukraine sa kabila ng problema nito sa resources, lalo na ang supply ng langis.
Ang Donbas ay isang historical at high industrial region na kinaroroonan ng pinakamalaking coal reserves ng Ukraine na tinatayang nasa 60 billion tons. Ayon mismo kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, mula nang simulan ang Russian invasion sa Ukraine, makailang beses nang binanggit ni Putin na ititigil na nito ang pananakop sa Donbas. Sa ngayon mabigat ang suliranin ng Russia dahil nagkakaubusan na ng supply ng langis sa maraming parte ng bansa. Dahil dito, nanawagan si Zelensky sa kanila na kung nais ni Putin na magsakripisyo pa ng mas maraming sundalo at huwag sumuko sa giyera, kailangan na nilang mag-isip-isip kung dapat pa ba silang maniwala sa kanilang presidente. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдат, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі. Giit naman ng Russia, ang Ukraine ang gumagawa ng iligal na pananakop. Binatikos rin ni Putin ang hayagang pagsasanib puwersa ng mga bansa sa Europa at iba pang region laban sa kanila. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Bagaman aminado siya na matindi ang pressure mula sa mga kaaway, ginagawa lamang anya nila ito sa layong maghasik ng pagkakabahabahagi sa kanilang gobyerno at mga mamamayan. Ayon kay Putin, hindi naman anya sila magpapatinag. Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Magandang balita sa mga karaniwang manggagawa sa National Capital Region. Aprobado na ang makasaysayang umento sa arawang sahod ng mga minimum wage earners, ang pinakamataas sa kasaysayan sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, ipatutupad ito ng 2 tranche kung saan ang unang dagdag ay mararamdaman sa July 19 ngayong taon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So historic high ito, pinakamataas ito sa kasaysayan ng Metro Manila. Dagdag 85 pesos per day ang nakatakdang matanggap ng mga minimum wage earners sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Ayon sa Department of Labor and Employment, produkto ito ng mahabang konsultasyon sa stakeholders. Pinag-aralan to, mahabang consultation ito kasama ang mga employers na maka-adjust ng kanilang kakayanan para makahabol po yung purchasing power ng kanilang kinikita. Mula sa kasalukuyang 695 pesos, aakyat na sa 780 pesos ang arawang sahod para sa mga non-agricultural worker, habang tataas naman sa 743 pesos ang sahod ng mga manggagawa sa agricultural sector. Magandang balita ito para sa isang minimum wage earner at 8 years ng security guard na si Rodney Mariga. Siyempre ma'am, malaking tulong sa amin yun. Sa mga binibili ng pagkain, sa araw-araw na panggagasto namin. Yun po ang pinagandaan mo. Mahahati sa 2 tranches o bahagi ang ipatutupad na dagdag sahod. Sa July 19, 2026, inaasahan ang paon ng dagdag 60 pesos sa daily minimum wage, habang sa January 2027 naman ang karagdagang 25 pesos. Gayunman, mariing kinundinan ng labor groups ang 85 pisong halaga ng dagdag sahod kada araw para sa mga minimum wage earners. Anila, barya lang ito at hindi sasapat sa araw-araw na panggastos ng mga manggagawa na pinalalapan ng inflation. Nabudol po ang manggagawa kay Sectol. Historic daw yung 85 pesos. Yun pala, hindi lang siya barya-barya dahil daan-daan nang nawalang purchasing power sa ating mga manggagawa, kundi utay-utay pang ibibigay. Baka 60, 25. Yun po ay barya-barya. Yun po ay sukle. Abunado pa po yung manggagawang Pilipino. Ito hindi sapat para makarecover sa lost purchasing power ng
sahod ng mga manggagawa, bunga ng inflation. Hindi naman po kami pinapayagan na maghulugan pag nagbayad ng Meralco. Hindi rin po pinapayagan na hulugan pag nagbayad ng pamasahe. Hindi rin kami pinapayagan na hulugan kapag nagbayad ng grocery. Kaya isang insulto at pambabarat ito. Hindi namin tinatanggap at yan ay barya-barya at yan ay insulto at yan ay sampal. Patuloy kaming sumusuporta na maipush talaga na 1,200 living wage dahil yun ang pinaka nakakabuhay lalo sa mga BPO workers at sa mga pamilya nito. Samantala, ayon naman sa National Wages and Productivity Board, bago inilabas ang wage order, nagsagawa ang Regional Board ng sunod-sunod na konsultasyon, public hearings at mga deliberasyon kasama ang mga kinatawan ng mga employer. Kasama nila sa mga isinaalang-alang sa 85 pesos na wage increase ang epekto ng inflation, tensyon sa Middle East at ang bumababang purchasing power sa kabila ng lumalaking gastusin ng bawat pamilya. 10 criteria po yung kailangang bigyang pansin ng ating mga regional board sa pagtatakda ng sahod. Kaya yun hong petition ng workers ay isa lamang po doon sa mga criteria na yun. Kailangan ho natin itong i-analyze in relation to the capacity of the employers to pay kasi nga ang mga employers naman ho ang magbabayad nito at kung magkano rin ho or kung paano rin ho ito makaka-apekto doon sa overall economic performance ng ating economy. Samantala, patuloy na umaasa ang ilang kongresista na bibigyang prioridad na ng Administrasyong Marcos Jr. ang legislated wage hike. Giit din ng mga ito, aabangan nila kung mababagit ang isyong ito sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Kaya kung sa darating na SONA ay hindi pa idedeklara ni Pangulong Marcos na priority legislation ang nakabubuhay na sahod, ang bill para sa nakabubuhay na sahod, mahiya naman siya. 4 years in the administration of President Bongbong Marcos, not even one, walang kahit anong batas o panukalang batas na isinusulong patungkol sa mga manggagawa, lalong-lalo partikular sa sahod. As you all know, currently in the House of Repair, Sa kasalukuyan, ilang panukalang batas pa ang nakabinbin sa Kongreso kaugnay ng legislated wage hike. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maring sinabi ng Malacanang na huwag nang lagyan ng mali ang anunsyo na 85 pesos wage hike para sa mga manggagawa ng National Capital Region o NCR. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang anunsyo ay hindi itinaon sa protesta sa EDSA, kundi ito ay matagal nang napag-aralan, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kung in-announce po ito ngayon, ibig sabihin way back, nakadraft na siya. So ibig sabihin way back, a month, ay napag-aralan po ito kasi hindi po ito gagawin lang ni Labor Secretary Tolentino kasi ito ay pinag-uusapan. Kaya nga po Regional Tripartite Productivity Wages Board. Kasi grupo po ito na silang magde-design. So, wag nilang bigyan ng mali siya kung ngayon in-announce. Kasalukuyan tinatawid ng isang low-pressure area ang ilang lugar sa Pilipinas. Kanina 3 p.m. ay namataan ito ng pag-asa sa karagatang sakop ng Gasan, Marinduque. Apektado pa rin ito ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas. Posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide ang mga pag-ulang nararanasan sa lugar. Dahil naman sa epekto ng habagat ay mararanasan ang parehong kondisyon ng panahon sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Ayon sa pag-asa, may posibilidad pa rin na maging bagyo ang LPA kahit na lumabas ito sa West Philippine Sea.
Nasa 5.55 billion pesos na halaga ng stockpile ng mga ayuda at standby funds ang nakahanda sa posibleng epekto ng low pressure area at ng habagat sa Luzon at Visayas. Kabilang dito ang nasa 4.79 million na halaga ng family food packs na nakaposisyon na sa mga major hubs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa kagawaran, naka-full alert status na rin ang lahat nilang sangay dahil sa epekto ng habagat at LPA. Nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang lugar ang low pressure area na umiiral ngayon sa bansa. Kansilado rin ang klase sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Luzon. Ito ang balita ni Resty Gozmo Live. Resty, kumusta yung lagay ng panahon dyan sa iyong kinaroroonan? Kansilado ang pasok sa ilang mga paaralan maging ang pagpalaot ng maliliit na sakyang pandagat sa probinsya ng Masbate. Nagdeklara na rin ng class suspension sa ilang paaralan sa probinsya ng Masbate at mga bayan sa Calabarzon gaya ng Batangas at Laguna. Samantala, nagbabara ng mga precautionary measure ang Coast Guard Masbate para sa mga kat na pumapalaot sa palibot ng Masbate. Sa Mindoro, makikita sa video na umaagos ang malakas na tubig dulot ng ulan sa boundary ng Lower Bulib, Pinamalayan at Biga sa bayan ng Pula Oriental, Mindoro kaninang umaga. Nagtulong-tulong ang mga residente at mga opisyal ng barangay upang makatawid ang mga tao sa pamamagitan ng mga lubid. Nagsagawa naman ng libreng sakay para sa mga estudyante ng Buli Elementary at High School ang sangguniang barangay. Sa kuha naman ng mga larawan ni Kagawad First League Cruzat, makikitang buhat-buhat ng mga magulang ang kanilang mga anak upang makatawid sa ilog sa Sabang, Pinamalayan o lalo na pag mga kalamidad. So, sa Liga Specific, siguro na bukas sa magdulot ng baha. Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Resty Gozmo. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, kailangan pa ng 2 hanggang 3 bagyo para maibalik sa normal na level ang imbak nitong tubig. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Leslie Widem. Actually, based on dun sa ginagamit naming NOMO, ang more than 1,000 plus pa yung kailangang millimeters of rainfall para ma-reach niya ulit yung normal high water level niya. So I think mga 2 to 3 na bagyo natatama sa watershed ng Angat Dam. Bago siya makaabot doon sa normal high niya. Malaking tulong ang pagdaan ng mga bagyo sa Angat Dam watershed para mapunuan ang pangangailangan sa supply ng tubig mula sa Angat Dam. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa, kahit nasa panahon na ng tag-ulan, ay wala pa rin gaanong ulang bumubuho sa dam. Umaga ng June 30 ay bumaba na sa 159.95 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa na ito sa 160 meters na critical low level. Ilang metro na lamang ay papantay na ito sa pinakamababang naitalang level na 157.54 meters noong July 14, 2010. Yun yung pinakamababa na nag-record sa amin. Nung time kasi nung 2010, may El Nino din nun. Kaso nga lang, nung nung medyo nabiyayaan yung dams natin like Angat is July na. Una nang sinabi ng Pag-asa na umiiral ang El Nino at posibleng ang pinakamalalang epekto nito sa Pilipinas ay mas maramdaman sa huling bahagi ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, mahigit sa 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan ay galing sa Angat Dam. Pero marami na nilang nagawa ang pamahalaan para madagdagan ang pinanggagalingan ng tubig para hindi na maulit ang nangyaring water crisis noong 2019.
Kabilang na dito ang pagtatayo ng mga dam, gayon din ng mga treatment plant na kumukuha ng tubig sa Laguna Lake. Nakahanda rin nila ang mga deep well na maaaring paandarin kung kakailanganin. Marami na ring nakumpuning mga daluyan ng tubig papunta sa mga customers na magpapababa sa pagtagas ng tubig. So during that time po, noong 2019 hanggang ngayon, ay nag-implement po tayo ng tinatawag po nating mga augmentation measures po. No? So ito yung mga new additional na water sources po natin, no? Na pwede po natin gamitin para hindi po tayo magkaroon ng interruption. Nagpaalala pa rin ang MWSS sa publiko na magtipid ng tubig para makatulong na mapahaba pa ang paggamit ng natitirang supply mula sa Angat Dam. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa bahagi ng EDSA kasunod ng kilos protesta ng libu-libong rallyista, partikular sa White Plains, Quezon City. Kaugnay nito, nagpatupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito sa mga motorista at commuters. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilang lanes na ang nadadaanan sa EDSA sa oras na ito? Ito sa EDSA North, particular na dito sa area ng White. Pinapagawa na kilos protesta ang isang religious group habang sa EDSA southbound lane ay nararanasan din ang bigat na trapiko dahil may ilang din mga relilista na pumuwesto doon sa tapat ng binyan ng EDSA People Power Monument. At hindi pa rin ang bigat ng trapiko na nararanasan sa north at southbound lane ng EDSA. North at southbound lane ng EDSA, partikular sa bahagi ng White Plains. Ito ay matapos barikadahan ng bahagi ng EDSA ng mga realista at kanilang mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA northbound lane bago dumating ng Ortigas Avenue hanggang sa paglagpas ng People Power Monument. Nakahanay na ipinarada ng mga realista ang kanilang mga sasakyan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, patuloy nilang pinapalapad ang EDSA busway lanes sa lugar upang mas mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Well, sa ngayon, gusto lang natin na ang both ways, both southbound and northbound ay magiging passable kahit na konti. Ngayon, ang ginagawa natin sa northbound is nilaparan natin ang bus lane para may dalawang lanes na pwede magamit ngayon. Inihagree ni Yusek Torre na nagtalaga na ang MMDA ng mga tow truck, traffic aids at emergency vehicles upang makatulong sa kapwa mga tauhan ng ahensya at mga rallyista. Ngunit pinapayuhan nila ang mga motorista na iwasan ang lugar at dumaan sa mga alternatibong ruta. Paliwanag ng MMDA official, halos kalahating milyong sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Dahil sa pagsasara ng bahagi ng EDSA ay nasa kalahating milyong mga sasakyan rin ang kailangan padaanin sa mga alternatibong ruta, kaya nagdudulot rin ito ng mabigat na trapiko sa mga inner road. Kitang-kita kanina ang daming naabala dahil biglaan nga, walang pasabi, walang coordination, wala ring permit. Kaya napakarami ng mga tao natin na naapektuhan. Mga estudyante, mga trabahante. So mamayang hapon, pag-uwian na, we'll try our very best na mamitigate ang inconvenience sa ating mga kababayan. Wala pang eksaktong bilang si Torre kung ilan na ang mga sasakyang naisyuhan ng traffic violation ticket bunsod ng pagharang sa EDSA. Bagaman ilan na anya ang natikitan ng dito, hindi pa rin matiyak ng MMDA kung hanggang kailan ang aktibidad sa EDSA White Plains habang patuloy pa rin anya ang negosasyon sa mga leader at coordinator ng grupo. Nakikipag-ugnayan anya sa mga ito ang mga law enforcement agency, pangunahin na ang Philippine National Police o PNP. Hindi kami ang front unit na nag-negotiate, PNP. PNP ang kausap ng mga rallyista. So may darating na mga high-ranking officers yan sa PNP at sila yung, we'll take the cue from them. Kami ang nagpo-provide ng tao at saka ng equipment kung ano man ang kailangan nila.
Dagdag pa ng MMDA official, iisa lang ang grupo na nag-organisa sa naturang kilos protesta at mga nakaharang na sasakyan, partikular na sa mismong kanto ng EDSA White Plains. Hindi naman tinatago ng Iglesia ni Cristo na sila ang organizer nito at mga tao nila ang nandyan. So, andyan. Sila yung may bulk ng mga tao dyan. Kitang-kita naman basis ng New Era University yan So, baka usapan na lang na baka pwede namang magpahayag ng damdamin pero hindi ganyang pati ang hindi kasali i-inconvenience natin. That is, I think, hindi yan interest ng general public. Sa kabila nito, sinabi ni Torre na maximum tolerance ang kanilang ipinatutupad sa pangangasiwa ng sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Maximum tolerance tayo. Ayaw natin na magkagulo. Ayaw natin. We want to resolve this in the most peaceful and mutually acceptable ways. Okay? Pare-pare tayong mga Pilipino Ano bang pinaglalaban natin? Isang batas, isang konstitusyon. So there's really no point of fighting over something na aabot sa punto na babaliwalain natin ang batas. Ang paghahanda sakaling tumagal pa ang kilos protesta na isinasagawa sa area ng EDSA People Power Monument. Ngunit panawagan nito sa mga religista Nire-respeto natin ang karapatan ng bawat isa na maghayag ng kanilang saloobin. Pero dapat balansehin din natin sa interest ng mas nakararami na mga tao na gumagamit ng kalsada, lalo-lalo na yung EDSA. So, pwede kayo magpahayag ng inyong damdamin, pero huwag naman nating i-inconvenience ang iba pang mas nakararami na mga kababayan natin na hindi naman involved dyan sa inyong pagkilos na yan. Aga sa taya ng MMDA ay hindi nagbago ang bilang ng mga rallyista simula na nagtipon-tipon ito kaninang umaga hanggang kaninang hapon. Kaugnay naman sa magiging aksyon ng mga otoridad kaugnay ng kawalan ng permit at koordinasyon ng religious group. Sinabi ni Yusek Torre na napag-usapan o pag-uusapan pa ito ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na dyan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO, MMDA, pati na rin ang PNP. Yan ang latest mula dito sa EDSA White Plains. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naglagay ng barikada ang mga tauhan ng Philippine National Police sa bahagi ng Recto Avenue patungong Mendiola Bridge. Ayon sa Manila Police District, bahagi ito ng basic security measures na kanilang ginagawa sa gitna ng nangyayaring kilos protesta. Mula sa Mendiola, Manila, ito ang balita ni Benedict Samson Live. Benedict, kumusta naman ang sitwasyon ngayon dyan sa Mendiola, Manila? May mga dumadating pa bang rallyista? Magandang gabi, Aga. Hanggang sa mga oras na ito ay nananatiling sarado sa mga motorista itong bahagi o yung mga kalsada papunta nga dito sa Mendiola at wala namang sinabi ang Manila Police District na may mga rallyistang pupunta dito. Bandang alas 3 ng hapon kanina na maglagay ng container van ang Philippine National Police sa tapat ng isang universidad sa Recto Avenue sa Maynila. Bukod pa ito sa Civil Disturbance Management at Contingent Team ng PNP na harang sa mga posibleng magsagawa ng kilos protesta sa Mendiola. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, basic security measures lang ang naturang aksyon na kanilang ginawa. Yun naman ang ginagawa natin pag meron tayong malalakihang pagkilos, sinisecure natin itong vicinity ng Malacanang. Unang-una po, nandiyan po yung ating Pangulo at ito po ay Malacanang, ito po ay simbol ng ating gobyerno. At kung mapapansin nyo, hindi lamang po yung Malacanang Palace ang binabantayan natin. Nandun pa rin po yung ating US Embassy at iba pa pong lugar dito sa Luzon, Maynila. Ayon pa sa tagapagsalita ng MPD, ang paglalagay ng barikada ay upang hindi na rin maulit ang nangyari noong Setyembre noong nakaraang taon
na kung saan nagkaroon ng gulo sa bahaging ito ng Maynila. Ito naman, itong sa likod natin ito, napapansin nyo, simula nung may nangyari noong September 21, ilagay na natin ito. At nakita natin very effective kasi wala dito nangyari ng mga physical confrontation na, wala na tayo naitala. Dahil dito, pansamantalang sarado sa mga motorista ang kalsada sa Recto Avenue patungong Mendiola at Legarda Street. Ayon naman sa guro na si Lenny Nobleza, alas 3 ng hapon kanina ay nagkansela na ng pasok sa kanilang paaralan dahil na rin sa pagsasara ng ilang kalsada sa Maynila. Kakawawa yung mga bata dahil traffic po. Kanina pong pumasok ay nahirapan na silang pumasok dahil yung wala masakyan, mahaba yung nilakad nila. Maski po kami mga guro. Samantala, humihingi naman ng pang-unawa ang MPD sa mga motoristang naapektuhan ng pagsasara ng kalsada. Ang sa atin po dito, ginagawa lang ng inyong kapulisan na gawin natin yung part natin, nabantayan natin itong lugar at yung iba pang lugar sa Maynila. Alam po natin na marami po tayong maaabala dito, pero ito po ay parte lamang po ng seguridad ng inyong Philippine National Police. Aga sa ngayon ay mananatiling nakamonitor ang MPD sa kasalukuyang sitwasyon kaya't wala pa silang sinasabi kung hanggang kailan tatagal itong mga inilagay nilang barikada dito nga sa mga kalsada papasok ng Mendiola. At yan muna ang ating update mula rito sa Mendiola, Manila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Sa ibang balita, humarap sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang ina ni Ateneo Blue Eagle rookie player Rene Baterbonia. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, inimbita nila ang pamilya ni Baterbonia upang ipaalam ang ilang detalye. The purpose of the meeting is two things. One, to inform them the result of our investigation because they have the right to know. Second is to assure them na, in all stages ng prosecution, if this one goes to trial, the CIDG will be there to continuously follow up this case. Kasi ang trial, matagal po yan. Then, yung open invitation po is not only limited sa kanila. Because we have conducted an exhaustive investigation, the invitation is also open to other government agencies who are investigating this case, parallel investigation. Sinabi pa ni Major General Morico na hindi lamang si Baterbonia at Divine Adili ang itinuturing nilang biktima ng hazing sa Monoy Team Building sa Aurora. Ito ay kundi maging ang 18 iba pang players na napilitang gawin ang mga aktibidad na ipinagawa sa kanila ng mga coach. Kaugnay pa rin sa kilos protesta sa EDSA, alamin natin ang update sa pag-uusap ng pamunuan ng pulisya at sa mga kinatawan ng organizer kaugnay ng sitwasyon doon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, may deadline na ba ang pulisya sa mga magsasagawa ng rally o nagsasagawa ng rally? Monica, ngayong hapon lamang ay lumabas na yung permit ng itong religious group na nagsasagawa ng rally dito para ito sa araw ng bukas. Pero yung ngayong araw ay walang ipinakita, walang na-secure na permit. Aminado ang Philippine National Police, Monica, na maraming motorista at mga commuters ang naabala dahil sa isinagawang biglaang anti-corruption rally sa EDSA ng isang religious group. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, hindi pa nakatakda o nagtatakda ng oras o deadline ang pulisya kung hanggang kailan papayagan ang pagtitipon dahil patuloy pa ang negosasyon sa pagitan ng PNP, mga kinauukulang ahensya at mga leader ng religious group. Wala po tayong binigay na deadline, wala po tayong maibigay na oras sa kanila sa ngayon. Kaya po naghihintay rin po tayo kung ano yung magiging latest, kung hanggang ano oras yung magiging programa nila. Sa kabila ng kawalan ng permit, nilinaw ng pulisya na wala pa silang direktiba para agarang buwagin ang pagtitipon dahil patuloy pa ang pag-uusap
at pinapayagan muna nga maisagawa ang programa habang pinapanatili ang kaayusan. Hindi natin sila dinidisperse since nagkaroon naman ng statement ang ating DILG at ang ating PNP na hahayaan natin sila sa ngayon na mag-conduct na kanilang programa as long as hindi sila magulo. Although alam po natin na nakakaabala po tayo sa trapiko, lalo na po dun sa mga commuters, sa mga motorista na hindi naman po kasama sa pagtitipon na ito. Bukod sa nangyaring komusyon kaninang umaga nang harangin ng bus ang EDSA busway, at muli namang nagpang-abot ang mga pulis na nakabarikada sa EDSA at ilang relihista. Pilit itinutulak ng mga pulis ang mga nakaharang na relihista sa southbound lane ng EDSA para lumuwag ang daloy ng trapiko. Pero pumalag ang mga relihista kaya nagkaroon ng komosyon at tulakan. As of 4 p.m. kanina, tinatayang nasa 14,000 na ang nakibahagi sa pagtitipon. Nasa mahigit 2,000 naman na PNP personnel ang nakakalat sa paligid ng People Power Monument. Walang makausap na organizers ng pagtitipon ang mga kawani ng media. Kabilang sa mga personalidad na nagsalita kanina at nagpunta rito sa rally para magpahayag ng suporta sina Senator Alan Peter Cayetano, Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste, dating Congressman Mike Defensor, Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Ferdinand Topacio. At ayon nga kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, posibleng yung ibang mga relihista ay dito na matutulog at lalo na yung mga galing sa probinsya, Monica. At yun namang mga dito lamang sa Metro Manila ay inaasahan mag-uuwian pa yan sa kanilang mga bahay. Pero sa oras na ito, hindi pa natin alam kung hanggang anong oras yung programa nila ngayong gabi. Bukas naman, pinapayagan sila na mag-rally mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at hindi lalagpas sa 100,000 katao ang pinapayagan dito sa People Power Monument. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. At narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Martes. Maraming salamat po at shout out kina Renato Lezano, kay June Ran at kay Linda Camara. Maraming salamat din kay Cruzito Cadiz, Christopher Torion at Nani Panopio. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 6 na nagsasabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.